Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. For today's video, gawa tayo ng reaction, no? Magbibigay lamang tayo ng reaction patungkol dito sa naging issue ni Lorne at saka ni Engineer Agul, no? Patungkol nga doon sa kanilang pagitan ng kanilang bahay, ng kanilang ginagawang bahay, no? Pero bagong lahat, no? Mega love shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Harmillion, Tita Kong Viots, kay Manitere ng San Diego, California. At sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. And happy Sunday sa inyo, no? Ito na nga, dako tayo. Kagabi, nagbigay ng opinion din si July Paunil, no? Kanyang opinion at base sa kanyang obserbasyon kung sinong merong tama at saka kung sinong merong mali, no? Doon sa naging issue ni Lorne at saka ni Agul. Doon sa base sa aking pagkakaintindi sa sinasabi ni July Paunil, no? Yung kiniklaim ni Lorne na bakit to yung butas, no? Yung butas ni Agul doon sa kanyang poste, bakit ang poste ay nasa gilid, hindi nasa gitna? And yung sabi ni July Paunil, tama daw yun yung ginawa, no, ni Agul, yung poste, no, yung bakal, hindi nasa gitna ng butas, kundi nasa gilid, kasi nga ay gagawing wall, no, yun ay magiging pader. Yun yung dulo ng kanyang lupa. And ang kanyang sabi naman, no, doon sa gutter, no, sa bubong na ginawa ni na Lorne ay hindi para doon sa wall to wall, no, na ganyang klaseng nila, kasi maliit ang kanilang lote. Base din sa aking mga nakikita sa mga subdivisions, sa mga subdivisions na yung mga low cost housing, yung mga maliliit lamang, mga 60 square meter, no, yung mga ganyan na klase, kaliliit lang na lupa, ang nangyayari kasi dikit-dikit na, no, nagiging wall to wall din, no, ang nangyayari. Kaya yung kanilang mga bubong parang may flashing, no, hanggang doon lang sa kanilang pader, sa kanilang wall. And yung base doon sa kinalorni, no, hindi siya naaangkop yung kanilang gutter, yung kanilang ginawang bubong para doon sa mga magkakadikit ang wall, no. So yun yung mga mali, no. Yun yung mga mali na nakita ni July Paunil doon sa ginawang bahay ni na Lorne, and walang kasalanan si Agul, and walang ginawang mali doon si Agul sa kanyang sa kanyang wall. So yun yung nakikita ko na explanation doon ni July Paunil. Ngayon, dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Bakit nga ba tinawag yan na Kasikap Village? Kasi di ba dati ang pagkakaalam natin ay Vloggers Village. Naalala ko nung nag-live si Kuya Val ang nagtawag, no, at nagpangalan ng Kasikap Village yan, no. Parang yung parang binago ni Kuya Val na instead na Vloggers Village, kasi mga vloggers sila, yun yung naisip nila, no, nang ipangalan doon sa village na yun ay Vloggers Village, kasi nga lahat sila almost sa kanila mga vloggers, no. Nga lang doon sa live ni Kuya Val, sinabi ni Kuya Val na Kasikap Village. Sa tingin ko, naisip ni Kuya Val, no, na ipangalan ang Kasikap Village, no, na huwag gamitin ang Vloggers Village kasi maapektuhan ang kalingap. Kasi sino ba yung mga nasa loob ng village na yan, kung tatawaging Vloggers Village? Matik yan, kalingap. Kasi mga kalingap ang nandiyan dyan. Kaya siguro naisip ni Kuya Val, no, na tawaging Kasikap Village kasi ayaw niya na pagdating ng araw na magkagulo, kagaya nito, na nagkaroon ng kaguluhan ngayon, na madamay ang kalingap. So ito yung aking nakita, no, na naisip ko, kaya pala naging Kasikap Village ang tawag diyan, kasi ayaw ni Kuya Val na madamay ang kalingap pagka merong mga kaguluhan na mangyari diyan, no. And
Ito pa, naalala ninyo noon na nagtayo ng grupo si Kuya Val na si Gab Becerra ang gagawing president. Kasi si Gab Becerra, ang kanyang tawag sa kanya, no, Kasikap, no. Kaya naisip din yun ni Kuya Val na Kasikap Village, ipangalan sa kay Gab Becerra. Kasi nga, si Gab Becerra ang gustong gawing ni Kuya Val, presidente noon. Nga lang, umayaw si Gab Becerra, and ito yung nakita ko rin noon, no. Ang sinabi naman ito ni Gab Becerra na ayaw niya na magkaroon ng obligasyon bilang ng mga grupo no na maging presidente. Kasi ito, malamang sa malamang, naisip na ni Gab Becerra ito na darating din ang pagkakataon na ito, ang punto na ito na magkakaroon ng kaguluhan, no? Na magkakaroon ng kaguluhan kasi mayroong nakapasok diyan na magulo eh. Parehas naging mautak dito si Kuya Val at saka si Gab Becerra. Si Kuya Val naging mautak dito at ginamit ang utak ni Kuya Val na huwag gamitin ang Vloggers Village kasi konektado dito sa Kalingap, and Kalingap ang maapektuhan dito pag nagkaroon ng kaguluhan. Dito naman si Gab Becerra, naisip ni Gab Becerra na huwag maging presidente kasi pagdating ng araw na mayroong kaguluhan, damay-damay dyan, damay siya. Pero kasi, naisip ko rin, hindi po pwede sa isang village na walang mga presidente, walang mga grupo, walang organization, no, grupo. Kasi sa mga villages, no, kahit dito sa condominium merong association na tinatawag, homeowners association, no. Mga association ng mga nakatira diyan ng mga may-ari. So kailangan magkaroon talaga diyan ng magkaroon diyan ng presidente, vice president, ng mga officers, no, ng homeowners association. Kasi village na kasi sila no, Kasikap Village. Ngayon, kailangan magkaroon ng presidente diyan, magkaroon ng mga officers. And alam naman natin na officers, merong mga merong muse. Pasok si Lorne na magiging muse diyan. Obligado, no, sina Gab Becerra na magkaroon ng mga officers diyan kasi village nga sila. And pagkakataon na ito ni Lorne na maging muse. Hindi maaaring humindi, no, si Lorne kasi siya lang yung nandiyan na babae, no, na kilala na vlogger, no. Kaya siya ang pwedeng maging muse talaga dyan. Ang problema na lang dyan, sino ang magiging presidente? Kasi ayaw ni Gab Becerra. So yung pag-ayaw ni Gab Becerra noon, no, na ayaw niya ng obligasyon, ayaw niya na magkaroon ng mga officers dyan sa loob ng village na yan, obligado sila. Kasi bilang isang village, kailangan merong homeowners association dyan. So, ang problemahin nila dyan kung sino ang magiging presidente kasi ayaw ni Gab Becerra. Ang muse, nandyan steady na, nandyan na si Lorne. Ito pa, meron din akong napansin, no, si Nathan, no, nagtaka ako bakit si Nathan dyan lumayo sa kanila. Hindi diyan nagtayo ng bahay, no. Alam din siguro ni Nathan, no, na darating yung point, darating ang araw na magkakagulo. Alam nila na mayroong magiging magulo diyan, no. So, may mga tao, no, may mga tao na bumili ng lote diyan na naging mautak, na naging wise. Isa na dito si Gab Becerra, no, na hindi pumayag na maging presidente. And isa din ito, si Nathan, no, na naging maisip, naging mautak din, no, na gusto niya lumayo. Ayaw niya ng dikit-dikit. Kasi sa totoo lang, sa magkakapitbahay, hindi maaaring walang kaguluhan dyan, no. Mas maganda talaga yung malayo, no. Kasi kahit ako man, no, ako sa sarili ko,
makikipagkapit-bahay ako sa mga sa mga kaibigan ko, mahirap yun. Mamaya mayroong kang aso, mayroong dumi ng aso, dumumi dun sa harapan nila, gulo yan. Ito pa nga lang, di ba? Nag-uumpisa pa lang si Agul meron ng kaguluhan. Nagkaroon na ng kaguluhan. So, ito yung aking analyzation, no. Kaya si Kuya Val, tinawag ni Kuya Val na Kasikap Village, no? Kasi ayaw ni Kuya Val na maapektuhan ng Kalingap. Maapektuhan talaga kung magiging Vloggers Village ang naging pangalan dyan. Ngayon, sa lahat ng mga nandiyan dyan, alam natin na mga vloggers yan, charity vloggers. Alam natin na mayroong in-implement, no? Pina-implement ngayon si Kuya Val, no? Na mag-charity isang beses sa isang linggo sa mga charity vloggers diyan. And sinabi din ito ni Kuya Val na pagka hindi sumunod, tatanggalin niya. So, bibigyan ko kayo ng idea sa mga nandiyan dyan, no? Kasi napansin natin, iilan lamang dyan, no? Yung mayroong charity works na ginagawa. Like Gabi Sera, meron siyang pabahay na ginawa dyan. Siguro sina Mr. J nagpapa-feeding, no? Pero yung iba dyan, wala talaga. Lagi na lang update nila sa kanilang dream house, update, yun na lang, no? Walang charity na ginagawa. Tuturuan ko kayo sa mga nandiyan dyan na ito, sundin nyo ito sa Sangkay. Ito yung itong ginagawa kong itong idea kong ito para sa ikabubuti ninyo, para hindi kayo matanggal dito sa loob ng Kalingap. Kailangan mag-charity ang bawat isa, no? Ngayon ito, maganda itong ituturo ko sa inyo. Kagaya kay Lorne, no? Si Lorne mag-charity, i-vlog niya si Mr. J. Aba, dalhan niya ng hindi ba yung 5 kilong bigas, no, na nasa sako? Dalhan niya ng ng 5 kilong bigas si Mr. J, i-vlog niya. Charity na yun. Kasi ang lumalabas dito kasi mga charity nila, mga sarili-sarili nila, di ba? Ito yung maganda, the best para sa kanila. Lorne, i-charity si Mr. J, dadala ng 5 kilong bigas, i-vlog niya. And ito naman si Mr. J, no? Pagkatapos ma-vlog ni Lorne si Mr. J, ito naman si Mr. J, punta naman kay Agul. I-vlog naman ni Mr. J, yung dalang 5 kilong bigas ni Lorne, dalhin din niya doon kay Agul, no? Dalhin niya, i-vlog niya, kunyari nagcha-charity siya, doon si Agul. Aba, makikita na ni Kuya Val, nagcha-charity. At makikita ng mga viewers, hindi na sila mapupuna. Lalo na nating mga reactors, hindi na natin sila mapupuna kasi nagcha-charity nga sila. Pero sila yung 5 kilong bigas umikot sa kanila. Paikutin lang nila. Ganun dapat, diba? Lorne, the vlog, bit-bit ang 5 kilong bigas kay Mr. J. Mr. J, bit-bit naman yung bigay ni Lorne na 5 kilong bigas kay Agul. Tapos, hanggat umikot papunta naman kay Lorne, matatapos yung 5 kilong bigas na yun kay Lorne. Babalik kay Lorne. Lumuha, tumulog si Puno. Diba, ang ganda ng idea ni Sangkay. At least, diba, hindi na sila mapupunaan ng mga tao. At hindi na sila mapupunaan ni Kuya Val na wala silang charity works na ginagawa.
kayo. Ang ganda ng naisip ni Sangkay para sa tinutulungan ko na kayo, no? Para hindi kayo mababash na kayo walang ginagawang charity works diyan. Ewan ko sa iyo. Ewan ko sa inyo. Ito lang aking reaction mga Sangkay kasi hindi ko na kaya. Muli maraming salamat mga Sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa rin subscribe kay Sangkay Lods, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kayo naroon. Paalam na mga Sangkay mga kalinga, paalam.